Nakikinig ka ba, Arabella? Seryoso ang mukha na tanong ni Miss Flor. Talong po. Wala na sariling sambit ni Arabella. Natutap niya ang sariling bibig. Anong talong? Ang sabi ko, nalinis mo ba ng maayos ang kwarto ni Sir Drake? Halata ang pagtataka sa boses na tanong ng mayordoma sa kanya. Tumango siya at nag-iwas ng tingin. Sigurado si Arabella na namula ang pisngi niya. Naalala na naman niya kasi ang talong na hindi dapat makita. Wala tuloy siya sa sarili simula nang magising siya, kaya pati sa pagsagot sa mga tanong ni Miss Flor, ay puro talong ang sagot niya. Opo Miss Flor, naglinis po ako ng talong, ibig ko pong sabihin, naglinis ako ng maayos kagabi. Tumikim si Arabella, sa kapilit na ngumiti dito. Mabuti naman kung ganon. Halata na nasiyahan ito sa sinabi niya. Ayos ka lang ba, Arabella? Bakit parang wala ka sa sarili? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya, na agad na kinailang niya. Dala lang po ito, sa pagkakita ko ng talong. Gusto ni Arabella na sabihin, pero tinikom na lang niya ang labi. Nakakahiya. Ayos lang po ako, Miss Flor. Nakahinga siya ng maluwag, dahil hindi siya pinagalitan nito. Ang akala niya kasi, ay pagagalitin siya nito, dahil sa nangyari nung nakaraan. Ilang beses na rin kasi niyang nagagalit ang binata niyang amo, kaya akala niya ay magsasabi ito kay Miss Flor, tungkol sa katangahan niya. Miss Flor, iyong uniforme ko po ba pwede na papalitan? Kasi sa totoo lang po ay napakaiksi. Naiilang akong kumilos. Nakakamot sa ulo na sabi ni Arabella rito. Baka pwede lang naman po. Dagdag niya pa. Nag-iisip na tumingin si Miss Flor sa hita niya. Umiling ito, at seryoso ang mukha na tumingin na sa kanya. Wag na, ayos na yan. Bagay na bagay nga sayo. Sabi pa nito. Siya nga pala, nakilala mo ba ang pamangkin ko? Si Renz. Banggit ni Miss Flor sa pamangkin nang maalala ito. Tumango siya. Oro, gusto pa niya sana humirit tungkol sa uniforme, pero tumalikod na ito sa kanya. Huwag ka mag-alala, wala naman makakakita sayo bukod kay Sir Drake, at kay Renz na ganyan ang suot. Yun nga ang ayaw ni Arabella. Ang makita ng amo niya na ganito ang suot niya. Naaalala niya kasi kung paano siya nakitaan ng panty, dahil sa katangahan niya. Paano kung maulit iyon? Diyan ka na dahil marami pa akong gagawin. Palm nito bago siya tuluyan na umalis. Napabuga na lang si Arabella ng hangin. Akala pa naman niya ay mapapalitan ang uniforme niya, hindi pala. Napabusangot siya nang makita kung anong klase ng gulay ang mayroon sa mesa. Napakaraming talong. Inaalis nga niya sa isip ang talong, tapos makakakita siya ngayon. Parang parusa lang. Pagkatapos niya magluto ng almusal ng amo niya, ay nagpatuloy na siya sa paglilinis. Balak niya na tapusin agad ang mga lilinisin niya ngayon araw, dahil gusto niyang tulungan si Miss Flor sa mga ginagawa nito. Ito kasi ang naglalaban ng lahat ng damit ng amo nila, dahil hindi nito gusto na ipalaundry ang mga damit. Pagkatapos niya magligpit ng pinagkainan ni Sir Drake, at gawin ang mga gawain niya ay nagmamadali siyang pumunta sa laundry area, para puntahan si Miss Flor. Anong ginawa mo dito na bata ka? Hingal na tanong nito sa kanya, habang nagbubukas-sara ang malaking ilong. Tulungan na po kita. Kumuha siya ng maliit na upuan na plastic para upuan. Hindi na, Arabella. Kung tapos ka na sa gawain mo ay magpahinga ka na lang. Ako na ang bahala rito. Napangiwi ito nang sumakit ang balakang, narinig pa ang mahinang pagtunog nun. Ikaw ang magpahinga na muna Miss Flor, kasi mukhang masakit ang balakang mo. Huwag po kayong mag-alala, malinis po akong maglaba. Totoo iyon at walang halong pagsisinungaling. Labandere kaya ang nanay niya, kaya sanay na sanay din siya sa paglalaba. Saglit lang lahat iyan, Arabella, dahil automatic naman ang washing dito. Ang kailangan lang na labhan ng mano-mano dito ay iyon. Ninuso nito ang 2 basket ng labahan sa kanya. Kaya mo ba iyan labhan lahat? Ngumiwi si Miss Flor nang lalong sumakit ang balakang. Agad na tumango siya. Oo naman po, agad na sagot ni Arabella. 2 basket lang pala, sisiw lang yan sa kanya. Salamat, Arabella. Ngayon lang ito dahil talagang masakit ang balakang ko sa totoo lang. Nakahawak sa balakang na umalis na ito, bawat galaw pa nga nito ay rinig ni Arabella,
ang pagtutunugan ng buto nito. Matanda na talaga si Miss Flor. Nanlaki ang mga mata niya, habang nakatingin sa mga lalaban niya. Kapag minamalas ka nga naman. Ginawa na niya lahat, para iwasang isipin ang talong na nakita niya, tapos ito lang makakapagpaalala sa kanya, hindi lang makakapagpaalala, malalabhan pa niya ang mga briefs, at boxer shorts ng amo niya. Iniangat niya ang puting brief, ng amo niya na malaki. Napangiwi siya at napalunok, pakiramdam niya tuloy, ay nahawakan na rin niya ang talong nito, habang hawak ang brief nitong malaki. Why are you staring at my brief? Ay talong. Napatayo si Arabella sa gulat. Gusto niyang tampilan ang bibig, dahil sa nabanggit na naman niya ang salitang iyon. Nanlaki ang mata niya nang makita ang amo niya. Nakakunot ang noo nito, habang nakatingin sa kamay niya. Napangiwi siya nang maalala, na hawak niya pala ang brief nito. Nasaan si Flor? Di ba dapat siya ang gumagawa niyan? Halata na hindi nito nagustuhan, na makita na siya ang maglalaba ng mga panloob nito. Masakit po kasi ang balakang ni Miss Flor, Sir Drake, kaya ako po muna maglalaba sa ngayon. Paliwanag ni Arabella habang nakatingala rito. Dahil umaga ngayon, at maliwanag ay kitang-kita niya ng maayos ang kabuuhan nito. Mas gwapo pala ito sa malapitan. Ang peklat nito ay hindi nakabawas, sa kagwapuhan ng amo niya. Bumaba ang tingin niya sa labi nito. Mapula iyon, hindi katulad ng labi ng mga lalaki sa kanila, na maitim na nga tapos malapad pa, sa amo niya ay mamula-mula, na halatang hindi nadampian ng sigarilyo. Agad na iniwas niya ang mata. Nakakahiya, nagawa pa niya na tumitig sa amo niya. Baka mamaya ay ano pa ang isipin nito sa kanya. Napahanga lang naman siya, dahil kakaiba talaga para sa kanya ang kagwapuhan nito. Wala naman masama, na pumuri ng isang tao lalo na kung nakakamangha naman talaga. Make sure you'll wash it clean. Bili ng binata bago umalis. Sinundan ni Arabella ng tingin ito. Nang mawala na ito sa paningin niya, ay nakahinga siya ng maluwag. Akala niya ay magagalit na naman ito sa kanya. Habang nilalabhan niya ang mga panloob, ng amo niyang binata, ay hindi maiwasan na mamula siya. Sa sunod ay hindi na siya magpipresenta na labhan ang mga ito, dahil pag nakikita niya ang malaking brief ng amo niya, ay bumabalik sa isip niya ang malaki at maugat na bagay, na hindi dapat niya maisip. Mahina niyang kinutusan ang sarili. Tigil na sa kakaisip ng talong, Arabella. Pakiramdam niya tuloy ay napakarumi na ng utak niya. Namula ang pisngi niya. Bakit sa dinami-dami naman kasi nang pwedeng makita, ay bakit iyon pa? Umuwi na si Miss Flor. Tapos na rin si Arabella na maglaba kanina pa, at nakapagluto na rin siya, at nakapaghanda ng pagkain para sa amo niya. Dahil sa pagod na pagod siya, ay kumain na agad siya pagkahatid niya ng pagkain ng amo niya. Pagkalipas ng isang oras ay nagpunta na siya ng dining room. Habang naglalakad ay natapilok siya, at hindi sinasadya na makasagi ng isang figurine, dahilan para bumagsak iyon, at magkapira-piraso. Kinakabahan na lumuhad siya para linisin iyon, pero bago pa niya mahawakan ang mga piraso nun, ay may malaking kamay na humablot sa kanya patayo. Napangiwi siya dahil napakahigpit, ng hawak ng kamay na iyon sa braso niya. What have you done? Nagsimulan ng manggotol ang labi niya sa takot, dahil ang mga mata ng amo niya ngayon, ay nag-aapoy sa galit na nakatingin sa kanya. Sorry po, bakit ba napakatanga mo? Lalong humigpit ang hawak nito sa braso niya. Do you know how important these things to me? Sorry po talaga. Lalo lang humigpit ang hawak nito sa braso niya. Parang maiiyak na siya sa sakit nun. You're sorry, idiot. Sa tingin mo maibabalik ng sorry mo ang nagawa mo. Pasensya na po talaga, sir. Ikaltes nyo na lang po sa sahod. It's not about money. It's about its value. Dumaan ang sakit at lungkot sa mata ng binata, habang nakatingin sa kanya, pero saglit lang iyon, dahil agad na bumalik ang galit run. You just broke the most precious things in this house, idiot. Now tell me, anong magagawa mo para mabalik iyan? Sa tingin mo kayang bayaran iyan ng tulad mong hampas lupa? Lumunok si Arabella, at saka umiling. Alam mo ba na gusto kitang durugan ngayon? Nangangalit ang ngipin, na sumulyap ito sa figurine na nasa sahig. Katulad ng ginawa mong pagbasag dyan. Tuluyan na siyang naiyak sa takot, dahil sa sinabi nito.
Ramdam ni Arabella ang pagbaon ng kamay nito sa maliit niyang braso. Sorry po talaga. Gusto niya na paulit-ulit na humingi ng tawad. Alam niya na kasalanan naman talaga niya. Dahil na naman sa katangahan niya, ay nagalit na naman ito sa kanya. Napaigik siya ng malakas siya na itulak nito. Napangiwi siya nang bumagsak siya sa mga bubog na naroon. Ramdam niya ang pagbaon ng iba roon sa kamay at binti niya. Umupo ito sa harap niya. Hindi siya nakagalaw nang hawakan siya nito sa harapang bahagi ng damit niya. Bahagya pang umangat ang katawan niya nang hilahin siya ng binatang amo palapit rito. Wala nang gamot sa katangahan mo. Walang emosyon na sabi nito, bago siya tinulak uli at saka umalis. Umiiyak na gumapang si Arabella, paalis sa mga bubog. Hindi niya akalain na magagawa siya nitong itulak sa mga nagkalat na bubog. Napakahalaga siguro talaga ng bagay na nabasag niya kaya ganoon na lang ang galit sa mata nito. Parang handa na siyang patayin nito kanina, sa uri pa lang ng mga tingin na binibigay nito. Lalo siyang napaiyak dahil sa sakit ng mga sugat niya. Nagdurugo ang mga iyon. Kasalanan mo iyan, Arabella, kastigo niya sa utak. Mabuti nga at hindi siya pinagbayad nito, dahil baka wala na siyang sahurin habang buhay, kung pinabayaran ng amo niya sa kanya ang nabasag niya. Panay ang iyak ni Arabella, dahil sa sakit ng mga sugat, at sa sakit ng kalooban niya. Mababa talaga ang tingin ng amo niya sa kanya, at iyon ang isa sa nakakasakit ng damdamin niya. Pinahid niya ang luha gamit ang braso. Tiningnan niya ang basag na figurine, na gawa sa salamin. Lalo siyang naiyak nang makita ang mga patak ng dugo sa sahig, na galing sa kanya. Sorry po, tanging nasabi niya, kahit wala ang amo niya. Alam niya na kahit ano ang gawin niya, ay hindi na niya maibabalik sa dati ito. Hindi niya magagawa na palitan, at lalong hindi niya magagawa na bayaran ito, dahil hindi man sabihin ng amo niya, ay tiyak siya na mas mahal pa ito sa buhay niya. Pinahid niya ang luha, magtitiis siya, hindi siya aalis sa mansyon na ito. Pagbabayaran niya ang nangyari, at magtatrabaho habang buhay. Titiisin niya lahat, at hindi iiwan ang amo niya. Matapos ligpitin, at linisin ang lahat, ay saka ni Arabella nilinis ang mga sugat niya. Bawat pahid ng betadine sa mga sugat niya, ay napapalunok siya sa sakit. Mapait siyang ngumiti, nang maalala kung paano siya itinulak ng amo niya. Halatang diring-diri ito sa kanya. Halata na galit din ito, kaya wala na itong pakialam, kahit na masugatan pa siya, dahil sa mga bubog na nasa sahig. Kasalanan mo iyan, Arabella. Ito ang palaging sinasabi ng utak niya sa kanya. Pinapaalala nito kung gaano siya katanga. Kung hindi naman talaga dahil sa katangahan niya, ay hindi magagalit ito. Walang araw ata na hindi niya nagagawa na galitin ito. Kahit anong gawin niya, ay nakakagawa siya ng mga bagay, na hindi nito nagugustuhan. Wala nang gamot sa katangahan mo. Siguro nga ay tama ito. May katangahan nga siya, na ngayon lang niya nalaman. Matapos linisin ang mga sugat, ay nagkulong siya sa kwarto. Katulad ng sinasabi niya palagi sa sarili, ay kalimutan ang mga nangyari na hindi maganda. Gigising nang wala nang aalalahanan. Kakalimutan ang lahat ng mga nangyari, at gigising nang may ngiti sa labi. Para sa pamilya niya ay ganoon talaga dapat. Kailangan niya magtagal sa mansyon na ito, at magtiis. Kailangan niya ng trabahong ta. Malungkot ka yata, Arabella. May problema ba? Tanong ni Renz, matapos ay lapag sa mesa ang mga gulay na dala nito. Umiling siya at nanatiling tahimik. Teka, bakit namamagai ang mata mo? Umiyak ka ba? Umupo ang binata sa harap niyang upuan, at tumingin sa mga mata niya na namamaga. Layek kasi siya ng iyak, dahil sa nangyari sa kanya kagabi. Pinilit niya na alisin sa isip ang nangyari, sinabi na gigising, at kakalimutan ang nangyari, pero hindi nakisama ang mata niya. Patuloy siyang umiyak, hanggang sa nakatulugan na lang niya ang pag-iyak. Napaaray si Arabella, nang hilahin ni Renz ang mga kamay niya. Bakit may mga sugat ka? Nag-aalalang tumingin sa kanya ang binata. Huwag mong sabihin na sinaktan ka ni Sir Drake. Napalunok na tanong pa nito. Agad na umiling siya. Ano ka ba? Hindi niya ako sinaktan. Nag-iwas siya ng tingin, at nagyuko ng ulo. Nakabasag kasi ako ng figurine kagabi, tapos nadulas ako doon sa mga bubog. Ang tanga ko, di ba? Tumawa siya ng peke,
para hindi na ito mag-isip ng kung ano. Nakabasag ka. Huwag mong sabihin sa akin, na ang nabasag mo ay iyong figurine na kulay kristal. Tumingin si Arabella rito, at saka tumango. Nakita niya kung paano nanlaki ang mata ni Renz, na para bang hindi makapaniwala sa sinabi niya. Nabasag mo. Lalong bumakas ang takot sa mata nito, nang tumango uli siya. Renz, bakit ganyan ang reaksyon mo? Lalo tuloy akong natatakot. Hindi maganda ang pakiramdam ni Arabella, dahil sa reaksyon nito. Gaano ba kahalaga yon? Arabella, alam na ba ni Sir Drake, na nabasag mo iyon? Oo, galit na galit nga si Sir Drake, dahil sa nabasag ko iyon. Gusto niya sana ikwento ang nangyari, pero mas pinili niya na wag nang sabihin dito, dahil kasalanan naman niya ang nangyari, at walang iba na dapat sisihin kundi siya. Magagalit talaga si Sir Drake, Arabella. Buti nga at hindi kanya, sumenyas pa si Renz na nasa leeg ang hintuturo, na animoy ginilitan nito ang leeg. Napalunok siya. Kung ganoon ay tama nga siya, na sobrang mahalaga pala nang nabasag niya. Gusto pa sana niya na magtanong pa kay Renz, pero nakaalis na ito. Napatayo siya ng makarinig ng malakas na kalabog. Kinabahan siya nang makita ang amo niya, na madilim ang mukha habang nakatayo sa gilid ng pinto ng kusina. Nakatingin sa kanya ang mga mata nito, sa nakakatakot na paraan. Sir, may kailangan po kayo. Kabado na tanong ni Arabella. Gusto niyang tumakbo palayo, dahil baka masaktan na naman siya, pero nasa pinto ito, hindi niya rin maigalaw ang katawan niya. Nagsimula nang gumapang ang takot sa katawan niya, nang lumapit ito sa kanya ng sumusuray. Lasing ito. Mabagal ang bawat hakbang nito, katulad ng paghinga niya, na tila bumagal din dahil sa takot niya rito. Yumuko siya nang huminto sa harap niya, ang binata niyang amo. Hindi niya kayang tagalan, ang mga tingin nito sa kanya. Nakakapaso. Napalunok siya ng ay-angat nito, ang mukha niya gamit ang kamay. Wala kang kwenta, alam mo iyon. Bobo ka na nga tapos tanga ka ra. Naamoy ni Arabella, ang amoy alak na hininga nito, na tumatama sa mukha niya. Ang mga tulad mong hampas lupa, ang kinasusuklaman ko sa lahat. Sabi nito bago bumagsak sa sahig. Ang sakit talaga nito magsalita. Hirap na hirap si Arabella, na ilagay ang ulo nito sa ibabaw ng hita niya. Ang laking tao naman kasi ng amo niya. Hindi niya kaya nabuhatin ito, papunta ng kwarto nito. Kahit nasanay siya na magbuhat ng mabigat, ay hindi niya talaga ito kaya. Kahit nga ang hilahin ito ay hindi niya magawa. Paano naman kaya niya ito madadala sa kwarto nito? Gisingin niya kaya, o hihintayin niya na lang na magising? Napakamot siya sa ulo. Ang hirap naman ng ganito. Bakit kasi nagpakalasing, tapos hindi naman pala kaya? Tumingin siya sa mukha nito. Sabi ng iba pagtulog daw ang tao, ay mukhang mabait, pero itong amo niya ay hindi, kahit nakapikit ay parang galit pa rin, dahil nakakunot ng todo ang noo nito. Baka pati sa panaginip mo, sir, sinusungitan mo ako. Napasimangot si Arabella sa naisip. Kung totoo nga ang nasa isip niya, ay grabe naman pala talaga ang inis nito sa kanya. Sige lang, Sir Drake. Magalit ka lang ng magalit sa akin. Pero tandaan mo hindi kita iiwan. Hindi ako aalis dito sa mansion mo, kahit na palagi mo akong nilalay, at sinisigawan kasi kailangan ko ang trabahong ito, para sa pamilya ko. Pinindot niya ang matangos na ilong ng amo niya. Bahala ka sa buhay mo na ma-high blood sa akin. Dagdag pa niya, kung mabilis siyang umiiyak, ay mabilis din naman siyang tumawa. Iiyak siya ngayon pero, titigil din, at magpapatuloy. Sorry talaga. Halos bulong lang nasambit ni Arabella, habang nakatingin sa gwapong mukha nito. Hindi niya alam kung gaano katagal, siya na nakaupo habang nasa hita niya ang ulo nito, basta ang alam niya ay nakatulog siya nang nakaupo, at paggising niya ay wala na ang amo niya. Napangiwi siya nang maramdaman na namamanhid ang mga binti, at hita niya. Grabe talaga ang amo niya, hindi man lang siya ginayos ang pagkagising nito. Hinayaan lang nito na nakaupo siya, at mangalay. Habang nagluluto ay iniisip ni Arabella ang amo niya. Kahit na masama ang ugali nito ay nab-I-believe pa rin siya rito. Ayon kasi kay Miss Flor, ay sa kabila kasi ng hindi nito paglabas ng mansion, ay napapanatili nito ang paglaki, at paglago lalo ng mga negosyo nito. Samantalang ang tulad niya,
ay kailangan kumayod ng husto para lang may pangkain sila. Kailangan na magtiis, at magsipag, dahil pag walang sipag, at pagtitiis ay sigurado nanganga sila sa gutom. Dahil alam niya na nakainom ang amo niya, ay nagluto siya ng tinulang manok, para makahigop ito ng mainit na sabaw. Pagkatapos magluto, ay inihanda na niya ang pagkain nito, saka nagmamadaling bumalik sa kusina. Wala pang 20 minuto, ay nakita niya ang amo niya, na nasa pintuan na nakatayo. Ulitin mo ang pagkaluto sa tinola. Hindi ko gusto ang lasa. Walang emosyon ang mukha na sabi ng amo niya, bago tumalikod at umalis. Nagmamadali si Arabella na tumayo, para tikman ang niluto niya. Masarap naman. Napakamot na lang siya sa ulo, at nagluto ulit. Kagaya ng utos ng amo niya. Pagkatapos niyang magluto, ay naghain uli siya ng panibago. Pero tulad kanina, ay pinaulit lang nito ang niluto niya. Ulitin mo. Ang sama ng lasa, sabi pa ni Drake. May mali ba sa panlasa niya? Hindi ni Arabella, kasi malaman kung ano ba ang mali sa luto niya, dahil para sa kanya ay masarap naman. Humahapdi na ang mga kamay niya, sa kakahalo habang nagluluto. Ulitin mo. Hindi masarap. Pangatlong beses na utos nito. Bumuga siya ng hangin. Hindi pa rin masarap. Ulitin mo. Pang-apat na utos. Nagluto uli siya. Ulitin mo. Pang-limang utos nito. Alauna na ng madaling araw. Namimigat na ang talukap ng mata ni Arabella, pero hindi siya pwede na magreklamo, at tumanggi sa utos ng amo. Bawat paghawak niya sa sandok, ay masakit na talaga ang mga kamay niya. Natigilan siya. Hindi kaya walang panlasa ang amo niya, dahil sa alak. Sigurado kasi siya na walang mali sa mga luto niya. Masarap lahat pero para dito ay hindi masarap. O baka naman nananodiya ang amo niya. Sa bagay, sigurado siya na galit pa rin ito, dahil sa nagawa niya. Pero tama ba na ganituhan siya nito kung totoo man ang hinala niya? Naitanong ni Arabella sa sarili. At dito na po nagtatapos, ang ika-4 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat.